Fourth Shinobi World War. Countdown. Habang papalabas siya sa sementeryo ng mga bundok, si Toby ay hinarap ni Kabuto Yakushi na humiling na makipag-alyansa kay Toby sa paparating na digmaan. Tumanggi si Toby at sinalakay siya, na nagudyok kay Kabuto na gamitin ang pagtawag, Impure World Reincarnation upang buhayin ang 5 namatay na miyembro ng Akatsuki na sina Sasori, Deidara, Itachi, Nagato at Kakuzo. Inalok sila ni Kabuto bilang mga pawn na gagamitin sa digmaan, at ang hinihingi niya lang kapalit ay ibigay si Sasuke. Pinag-isipan ni Toby ang pagtanggi, kung saan sumagot si Kabuto sa pamamagitan ng muling pagbuhay kay Madara. Nasindak na alam ni Kabuto na si Madara ay talagang patay na, napilitang tanggapin ni Toby ang isang alyansa, ngunit nagtakda ng kondisyon na si Sasuke ay hindi ibibigay hanggang matapos ang digmaan. Pumayag si Kabuto at pinauwi ang mga tinawag. Inakay ni Toby si Kabuto sa kanyang pinagtataguan upang masuri niya ang lakas nito sa pakikipaglaban at muling ayusin ang kanyang mga plano para sa digmaan. Kalaunan, sinalakay ni Toby ang Amegakuri upang makuha ang bangkay ni Nagato. Agad siyang hinarap ni Conan. Sinubukan ni Toby na bilhin ang pakikipagtulungan nito sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng kanyang pakikilahok sa paglikha ni Yahiko sa Akatsuki, ngunit hindi siya naniniwala. Naging papel si Conan at nilamon si Toby, umaasang gagamitin ang mga paputok na halo-halo sa kanyang papel upang isakripisyo ang sarili at patayin siya. Napagtanto ni Toby kung ano ang ginagawa niya at inilipat ang pagsabog, nakaligtas ang kanilang dalawang buhay ngunit nawala ang kanyang kanang braso. Sinubukan ni Conan ang isa pang pag-atake, pinaputok ang isang patuloy na serye ng 600 bilyong paputok na papel. Ang mga pagsabog ay nagpatuloy sa loob ng 10 minuto, mas mahaba kaysa sa kaya ni Toby na manatiling di nakikita. Sa makatuwid, ginamit niya ang kanyang kaliwang Sharingan upang magsagawa ng Izanagi upang mabuhay sa pag-atake. Hindi alam ito at iniisip na siya ay patay na. Binaba ni Conan ang kanyang pagbabantay, na nagpapahintulot kay Toby na sumugod sa likuran niya at saksakin siya. Tinanong niya kung ano ito tungkol kay Naruto na maaaring nagdulot sa kanya at kay Nagato na ipagkanulo siya sa paraang ginawa nila, kung saan sumagot siya na si Naruto ang liwanag na magtatayo ng tulay patungo sa kapayapaan. Ipinahayag ni Toby ang kanyang sarili bilang ang kadiliman na dudurog sa liwanag ni Naruto at inilagay siya sa ilalim ng Genjutsu upang kunin ang lokasyon ng katawan ni Nagato bago niya ito patayin. Nang makita ni Toby ang katawan ni Nagato, nakita niya si Nagato na nakangiti sa kanya, na kanyang binigyang kahulugan bilang patuloy na pagtataksil. Isinara niya ang mga mata ni Nagato bago i-teleport ang katawan palayo. Matapos palitan ang kanyang kaliwang Sharingan ng isa sa mga Rinnegan ni Nagato, nakatanggap si Toby ng ulat mula kay Kisame tungkol sa lokasyon ni Naruto at Killer Bee. Nag-alok si Kabuto na hulihin sila para sa kanya bilang tanda ng mabuting pananampalataya. Sa huli ay nabigo siya, ngunit nagawa niyang ibalik si Yamato, na magagamit niya upang palakasin ang White Zetsu Army. Natagpuan ito ni Toby na isang patas na alternatibo. Salamat sa panonood, magpatuloy sa kasunod na bahagi.